5:30 PM na tayo mag-vlog ngayon dahil napamawer tayo kanina, medyo maingay kasi. And sa ngayon, nagpapamaintenance tayo ng poste. So, sa ngayon, no, ay yun yung ginagawa nila. Yan. Kasi may nag-collapse na poste. Which is normal lang, kaya dapat may mga reserba tayo mga poste dito ng Coco Lumbers. Dati kawayan yung ginagamit ko, mas madali masira yung kawayan. Yung Coco Lumber naman, ano lang, okay lang. No, parang siguro sa loob ng 6 months, may narurupok. Pero hindi naman lahat, paunti-unti lang. Topic naman natin ngayon, 20,000 na puhunan. Ano ba mangyayari sa manukan mo kapag meron kang 20,000 pesos? Kung halimbawa meron kang 20,000 pesos pataas, masasuggest ko sa'yo, go for breeder. Pero kung gusto mo naman, below 20,000 pesos lang, 15,000 or 10,000, dun ka po sa sisyo. No? Kasi mas marami yung mabibili mo. Konting tiis lang, and 5 to 6 months, sigurado may mangingitlog na yan. Minsan nga 4 months, may nangingitlog na, 4.5 months, may nangingitlog na. Ito yung nangyayari din minsan sa manuka natin, no? Natutumba yung feeder nila. Yan. No? Pero kung konti na naman yung natira na pagkain, yan, mating. Kasi minsan naghahabulan yung babae at lalaki. And yung mga nagsiselos na lalaki, habulin niya yung nagbi-mate na lalaki. So, ayan, natutumba. Which is normal lang dito sa pagmamanok. And mamaya-maya, magre-refill na sila ng patubig, no? Para yan bukas na. Yan, kasi kanina nag-refill na naman tayo. So, 2 to 3 times a day, nagre-refill ng tubig. So, balik tayo sa topic natin. About dito sa ating 20,000 pesos na starting na puhunan, no? So, pwede nyo yung maging puhunan yung 20,000 pesos. So, yung 20,000 pesos na yan, dahil nga puhunan nyo, huwag nyo iubos muna sa manok. Kasi nga, gagawa pa kayo ng brooder. So, dun kayo sa CCO na 2 weeks old, which is yung ating 120 pesos na 2 weeks old, fully vaccinated na yon, Beyond B1, Gumboro, at saka Lasota plus IB. So, 4 na bakuna na yung ating binibigay sa ating mga chicks bago natin i-release at 2 weeks old na po yon, no? So konti na lang yung mortality, no? Kung maganda yung pag-aalaga natin, nasusunod natin yung mga instructions natin, no, nasusunod nyo, no? Posibleng wala na yung mortality. Yan, so 100 chicks yan, no, na 2 weeks old, yung 12,000 pesos nyo. At meron pa yung freebies yan dito kapag dito kayo bumili sa amin, meron yung freebies na 10. So 110 chicks, no? Sabihin natin hanggang lumaki sila, merong yung 10% na mortality na binigay ko sa inyo, no, na free, which is yung 10 chicks, madeds, no? So meron na kayong 100 na breeders. Yan. So 100 breeders na yan, sali na dyan yung lalaki and babae, no? Hindi natin alam kung ilan yung lalaki doon and ilan ng babae. So, mostly sa mga bumibili dito sa amin ng mga ganyan, isang batch, mas marami yung lumalabas na babae kumpara sa mga lalaki. Yung ibang lalaki nila is nire-reserva nila, no? For, halimbawa, ngayong straight ngayong buwan, itong batch na mga lalaki na ito yung gagamitin, no? Sa next month naman, ibang lalaki na naman para hindi mapagod yung mga lalaki natin. So, ganun yung ginagawa ng karamihan. So, maganda po yung ganong strategy, no? Kaso nga lang, hindi naman agad-agad maibabalik yung pera natin. Kasi nga nagfa-farming po tayo ng chickens, which is 4 to 6 months sila po ay mangingitlog na. No, hindi naman pagkabili nyo, after a month mangingitlog na. So, konting tiis lang, no? And pagkatapos ng 4 to 6 months, meron na po kayo mga breeders na marami. No, konting tiis lang. So, 12,000 pesos lang po yung nagastos ninyo. And allowance nyo na yung 8,000 sa papapagawa ng kulungan nila. No, so, mga 2 brooder yan. Tapos, pagka edad nila lang 2 months old, pwede nyo silang ibaba. No? So, ganitong type na kulungan, inet nyo lang, cover nyo lang ng net, gamit itong net na pukot. No, so fishnet po ito, mas matibay yung fishnet kumpara dun sa color green, no? Yung problema kasi dun sa color green, mas madali siyang marupok. Ito yung pukot na square. Kung bibili kayo ng pukot, yung square po, wag po yung diamond. Kasi yung diamond, hihilain pa yun sa taas and baba. Ito parang yung square na type. Tapos 1 inch lang po itong hole niya. Yan. Itong square type na yung square yung butas niya. No, isasalpak lang natin yan sa taas. Kahit sa baba, kawayan na lang, isasalpak lang din natin. Para naglagay lang po tayo ng kurtina. Ganyan lang kabilis. Yung diamond naman,
hilain pababa at saka pataas, no? Para pumantay. So, balik tayo dun sa topic natin, no? Yung natira na 8,000 inyo, ayan, paggawa nyo ng ganito, no? Siguro sa 100 na breeders, dalawang ganito, no? Isang ganito at isa din ganyan, kalaki. Yan. So, yun yung gagawin natin. Yan. Gagastos kayo sa feeds muna, booster, no, for 2 weeks or 1 month, booster na feeds. Pwede kayong gamit ng Galimax 1 or Bipro 1000. Estimated price niya nasa mga 2,000 pesos to 2,100 pesos. Yan. Maubos yan nila. Sa ano kasi, estimate ko lang, no, sa 100 chicks, nakakaubos sila ng mga 2 to 3 kilos kapag wala pa silang 1 month old, no. Ganon yung naubos nilang amount ng feeds. Yan. Tapos kapag sila naman po ay nagkakaedad ng 1 month old pataas na, yan, medyo malakas na pong kumain yan. And dito sa lugar namin, yan, gumagawa kami ng feeds para sa 1 month old to 3 months old, 33 pesos lang per kilo. So nakakamura tayo. Yan, no? May mga feeds kami sa growers and sa breeders natin. Yan. 31 pesos sa breeders and 30 pesos sa grower. Yan, no? So, tipid na tipid din. So, dapat talaga meron kayong techniques or saan kayo makakamura ng patuka. So, maganda itong 20,000 pesos na starting na to. And sabi ko nga kanina, dalawang ganitong pabahay na grower, no? And after 3 months old, pwede nyo silang i-range, no? I-open nyo yung grower nyo, and ganito na yung magiging setup natin. And pwede kayong magdagdag ng yero, no? Para hindi po umambon. Ito, padadagdagan ko to ng yero para wala talagang ambon. Di naman nagkakasipon yung mga breeders natin, pero mas maganda talaga, meron sila protection, no, against sa bagyo. Yan. So, itong pabahay na to, tested naman to. Pero mas maganda talaga yung walang ambon talaga, no? Hindi talaga doon babasa yung mga manok natin. Kahit yung mga bagong baba natin mula sa brooder, papuntang dito sa breeder range natin. Yan. Yun yung ating gagawin. So, mag-extend tayo. Siguro sa summer na. Yan. Magpapa-extend tayo dito ng parang balkon. So, ganong setup lang. Tapos, syempre, 4 to 6 months na yan, hanggang maging 3 years old na yung mga breeders nyo, no? Tuloy-tuloy yung kitaan, no? Sa halagang 20,000 pesos na puhunan. So, starting na puhunan lang yan, no? May mga ibang gastos pa yan, katulad dito. Estimate na gastos ko dito, 8,000 to 10,000. Kasali na yung labor. Yan, no? Mga yero na makapal, umbrella nails, mga kahoy, no? Mas maganda nga to, may semento. So, yun lang po, no? Ganoon lang po. Itong net naman, kapag may nabilhan kayo, may nakabilis natin dito ng mga buyers natin, no? Mura lang. Nagbenta ako dati ng mga used ko na. Pero goods na goods pa po. Yan. No? Pero mura lang naman to. 45 pesos yung meter nito. Yan. No? Sana may natutunan kayo dito sa video na to. No? Malaking tulong po yun. Pwede nyo gawing sideline yung starting na 20,000 pesos nyo. And kapag stable na, pwede na kayo magparami. And darating yung time na hihinto kayo sa pagmamanok, sa pagtatrabaho, focus kayo dito sa manukan. And pwede yung bumili din kayo ng ibang mga bloodlines katulad sa atin. Medyo dumadami na rin yung bloodlines natin, no? Ibang breeds, yan, no? Maraming salamat mga ka-native, no? Happy farming po.